John chapter 6 verses 60 to 69, he said these things when he was teaching in the synagogue at Capernaum. Therefore, many of his disciples, upon hearing this, said, "This saying is difficult, and who is able to listen to it?" But Jesus, knowing within himself that his disciples were murmuring about this, said to them, "Does this offend you? Then what if you were to see the Son of Man ascending to where he was before? It is the Spirit who gives life. The flesh does not offer anything of benefit. The words that I have spoken to you are spirit and life. But there are some among you who do not believe. For Jesus knew from the beginning who were unbelieving and which one would betray him. And so he said, "For this reason I said to you that no one is able to come to me unless it has been given to him by my Father." After this, many of his disciples went back, and they no longer walked with him. Therefore Jesus said to the 12, "Do you also want to go away?" Then Simon Peter answered him, "Lord, to whom would we go? You have the words of eternal life." Brothers and sisters, the gospel of the Lord. Ayan. So, isang napaka mapagpala, no, at magandang umaga at hapon, tanghali at gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Saan man dako kayo ngayon ng mundo. At sa atin pong pinagninilayan ngayong ebanghelyo, klaro po dito, mga kapatid, mga kaibigan, na nakikita po natin na dumating ang araw na marami po ang nagsilikas. Marami po, mga kapatid, mga kaibigan, ang iniwan ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga, hindi po natin pwedeng i-guarantee o magarantiya ang haba, no, ng ating pong paglilingkod sa Diyos. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng conclusion na it will long last, no, ang ating pong pagsama sa Kanya. Dahil even though marami na pong mga milagro ang ipinakita yung ating Panginoong Hesus sa ebanghelyong ito, kahit po, mga kapatid, no, kahit na marami ng naipakitang milagro ang Panginoong Hesukristo sa mga taong sumunod sa Kanya, ay pinili pa rin, no, sa ebanghelyo natin ngayon na sila ay magsialisan. Dahil sabi po nila, no, napakahirap tanggapin ito. Kasi dito sa ebanghelyo natin ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, malinaw na ipinapakita po sa atin sa previous verse po nito na ang ating Panginoong Hesus ay nagsalita na ng katotohanan sa kanila, pero hindi ito tinatanggap. Ang katotohanan ito, mga kapatid at mga kaibigan, na sinabi ng Panginoon, na sabi niya, para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, na kailangan po nating tanggapin siya. This sacrament po. Dahil kapag hindi po natin tinanggap siya, we do not this eternal life.
Kasi ang totoong buhay na walang hanggan po ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga malinaw, klarong-klaro po sa Ebanghelyo natin na sa bandang huling part po ng Ebanghelyo natin, tinanong ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad. Dahil marami na ang nagsilikas, marami na ang nagsialisan, tinanong sila ng Panginoong Hesus, kayo rin ba? Kayo rin ba? Iiwan nyo rin ba ako? Aalis din ba kayo? You know what is the response of Saint Peter, mga kapatid? Sabi niya, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa sayo na, no, ang buhay na walang hanggan. Saint Peter really believed, mga kapatid at mga kaibigan, that our Lord Jesus Christ is the eternal life. Therefore, dahil naniwala si San Pedro ng ating Panginoong Jesucristo ay ang buhay na walang hanggan, hindi po nila ito iniwan. Receiving the sacrament of Eucharist, receiving Christ in Eucharist, meaning ito ay ang pagkakaunawa po natin kung gaano kahalaga na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil sabi ng Panginoong Jesucristo, ang sino mang kumakain ng aking katawan ay may buhay na walang hanggan. Dahil sabi niya, dahil ang kanyang katawan ay totoong pagkain, ang kanyang dugo ay totoong inumin. Marami po, mga kapatid, mga kaibigan, na simula pa noong panahon ng Panginoong Jesucristo ay ang totoo, sila ay sumusunod lang, pero hindi po nila tinatanggap ng buong buo ang Panginoon. Bakit po? During this time na sabi nila mahirap nang tanggapin ito, sana ang ginagawa o ginawa nila ay tanggapin, pero kabaliktaran po. Anong ginawa nila? Iniwan ang Panginoon. Huwag nawang mangyari sa ating buhay na kung mahirap na ang sitwasyon, ay doon pa tayo bibitaw sa Panginoon. Remember, sabi po ng Panginoong Hesus sa Matthew 7 verse 13 to 14, pumasok tayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang daan papunta sa kapahamakan. At sa Ebanghelyo natin ngayon, mahirap nang tanggapin ang mga salitang lumalabas sa bibig ng Panginoong Hesus. Pero ang salitang ito, salitang buhay, mga kapatid. Dahil ito ay nagbibigay buhay. Dahil sabi ng isa sa apostoles ng ating Panginoong Jesucristo na si San Pedro, siya ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya, hindi po kailanman iniwan, no, ng mga alagad ang Panginoong Hesus during those time na sinabi niya na kainin nyo, no, ang aking katawan. Alam niyo po kasi sa mindset ng mga hindi naman talaga nananampalataya sa Panginoon, iba po kasi yung dating, no, sa pagsabi na kainin nyo ang aking katawan sapagkat ito ang tunay na pagkain. No? Inumin yung aking dugo sapagkat ito'y tunay na inumin. Siguro kung sa mindset din natin, mga kapatid, sasabihin kakainin yung katawan ng tao, ay sasabihin natin
tinuturuan mo kami maging cannibal. No? Dahil ang Diyos ay nagkatawang tao. At sinabi mismo, nung nagkatawang tao siya sa lupa, kainin nyo ang aking katawan. No? Sabi niya nga, no, mga kapatid, bago po siya dakpin sa Last Supper, this is my body, this is my blood, do this in memory of me. This is also the reason why na patuloy po tayo na naghahangad na matanggap ang ating Panginoong Hesus sa sakramento mismo. Kaya nga, we are so very blessed as Catholic, mga kapatid. Dahil tayo lamang ang nakakatanggap ng katawan, no? At dugo ng Panginoong Jesucristo mismo. Tayo yung sumusunod sa Kanya na sabi niya, this is my body and this is my blood. Do this in memory of me. Pero dapat po nating tatandaan, kung meron po tayong desire to receive Christ in the sacrament, kung meron po tayong desire to receive Him in the sacrament, tandaan po natin, mga kapatid, kailangan nasa estado tayo ng grasya or nasa state of grace po tayo. Our priest always remind us na those who are living in a mortal sin are not qualified to receive the sacrament of the Eucharist, sakramento ng pagtanggap kay Kristo, kung siya ay nasa estado ng mortal sin. And therefore, we should too be in the state of grace. How could we? Paano po tayo mababalik sa state of grace if we are in the state of mortal sin? Christ instituted the sacrament, the seven sacraments. And the way para po tayo mabalik sa estado ng grasya ay ang pagtanggap ng sakramento ng pagpapatawad ng kasalanan. In order for us to be in the state of grace, we should to receive the sacrament of reconciliation, o yung pag-confess natin ng ating kasalanan sa paring kanyang binigyang otoridad. In John chapter 20 verse 23, sino man ang patawarin niyo sa lupa ay pinatawad na nga. Ang hindi niya pinatawad ay hindi sila pinatawad. That is the authority given by our Lord Jesus Christ to our priest, that they have the right to be an instrument of God for the forgiveness of sin. So ayan po, mga kapatid, wag na wag tatanggap ng body of Christ if we were not, or if we are not in the state of grace. If we really know na tayo ay nasa state of mortal sin, iwasan po natin, mga kapatid, na tanggapin ng ating Panginoong Jesucristo sa sakramento. Bagkos pumunta muna tayo sa pari at mag-confess ng ating kasalanan. Alam niyo po, mga kapatid, even though in the Old Testament, ang sakramento ng pagpapatawad ng kasalanan ay pakita natin na kung paano na-institute po ng Panginoong Jesucristo. Ito po ay practice na ng mga Hudyo pa noon. And then sa atin pinagtibay talaga yung sakramentong ito. Dahil in Leviticus chapter 5 verses 5, if we commit sin, kailangan natin i-confess ito sa pari, at ang pari ang mag-offer ng panalangin upang tayo po ay mapatawad sa ating kasalanan. Kaya huwag natin kakaligtaan, mga kapatid, this Sunday, sa linggong ito, napaka-importante at napakahalaga po ang pagtanggap natin kay Kristo.
And you know what? Receiving Christ, not just only tatanggapin natin siya, no, sa sakramento ng pagtanggap sa kanya, no, na kakainin natin siya sa kanya, yung katawan niya, consecrated host ng pare. Hindi lang po diyan ang pagtanggap. Meron two kinds of receiving Christ in the Eucharist. Meron din tayong tinatawag na spiritual communion. Kaya for those who are living in the mortal sin and having the desire to go to church, to ask something to God, to ask reconciliation to God, go to church. Magsimba po tayo mga kapatid at mga kaibigan dahil wala pong itinatangi ang Diyos. Ano man ang status natin sa buhay, ano man ang ating kalagayan, no? Ang Diyos ang nakakakita kasi ng puso natin. Gaano man tayo kasama, gaano man tayo kalinis, ang Diyos nakakakita niyan. Kung alam natin sa ating sarili that we are living in the mortal sin, but we want or we have the desire to receive Christ, no, this Sunday, my advice mga kapatid is go to church and receive Him spiritual communion. Receive Him in a spiritual communion. Kasi dalawang klase yung communion po natin mga kapatid. Yung bibigyan tayo ng pare o ng lay minister ng body of Christ, or we will receive Christ sa tinatawag nating spiritual communion. Kaya wag mag-alala, no? Dahil ang Diyos natin ay fair. God is a fair God. Hindi po siya unfair sa ating lahat. Kaya nga sa Matthew 5:45, patas po ang pagmamahal ng Diyos sa lahat. Kaya nga marami ang nagsasabi, bakit ang mga sinner may blessing? Dahil parehas po ang pagbigay ng Diyos ng ulan sa mga righteous at sa mga makasalanan. Parehas ang pagbigay niya ng init sa mga righteous at sa mga makasalanan. Ibig sabihin, kung meron man pong sa atin na nagkakasala, always remember that God is always waiting for us. Hinihintay lang po tayo ng Diyos to make a move, to make a step para tayo ay mapalapit po sa Kanya. Kaya nga, ang sabi ng Panginoong Hesus, no, kung naalala niyo po yan sa Biblia, hindi ako naparito para sa mga righteous, no, kundi para sa mga makasalanan. At hindi nangangailangan ng doktor ang walang sakit, kundi ang may sakit. That's why, tayong lahat po mga kapatid ay may right to go to church. No? Not just because this is the commandment of God, but because ito talaga ang dapat nating gawin. So, wag po tayong mag-aalinlangan mga kapatid, mga kaibigan, na pumunta sa simbahan at tanggapin si Kristo. Again, ang pagtanggap po kay Kristo, dalawang pamamaraan po yan. Tatanggapin natin siya, no? Sa ebanghelyo natin ngayon, sinasabi na siya ay yung eternal life, at kung babasahin natin yung previous verse niyan, ay ipinapaliwanag ng Panginoong Hesus na kailangan nating tanggapin, kainin natin siya, no? Body of Christ. Tanggapin natin siya sa ating buhay, no? Tatanggapin natin siya through sa pamamagitan ng pari. Bibigyan tayo ng consecrated host, either ng isang lay minister. Iyan po applicable lamang sa mga nasa state of grace. Ayan. Pero kung tayo po ay nasa state of mortal sin, huwag po tayong tatanggap. It will fall to the sacrilege, mga kapatid. So, ang pagtanggap ay nasa state of grace, pero pwede kang tumanggap pa rin kay Kristo sa tinatawag nating spiritual communion. Pero kung kalakip na prayer yan. If you do not know how to pray the spiritual communion, searchable naman po yan sa internet. Ano nga ba yung
yung prayer para po sa spiritual communion. Ayan na. So, huwag kaliligtaan na sa linggong ito, tanggapin si Kristo. Ayan. So, shout out dito sa ating mga nakatutok ngayon sa ating live. Si Rosary, Rosary of Nimaga. Kay Renante Cañete Canoy, Kabala. Sabi niya, maayong buntag. Blessed morning bro, sabi ni Rosary. At dito rin po kay Cherry Ortega, good morning and happy Sunday. Si Bell Arian Entoma, good morning, happy Sunday. Nang dahil sa punto por punto at kay Father Darwin na nangumpisal na ako at nagsimba kada linggo. Ang dami ko nang natutunan sa inyo. Thank you sa lahat ng mga kapuntos. Wow, thank you po and God bless you. And ayan, so of course, no, nakatune in din ang aking misis ngayon. Nakikita ko dito sa aking screen na nakatutok siya ngayon sa ating live sa Facebook page natin. Ayan, sa lahat po ng mga nasa Facebook page natin, mga kapatid at mga kaibigan, pwede nyo pong tulungan ang page na ito na lumago sa pamamagitan po ng pag-share ninyo ng ating link, no, sa Facebook page po natin. Katotohanan ating pag-usapan, Brother Romel, Facebook page, no? Tulungan nyo pong lumago ito at pwede kayo mag-iwan din ng comment, mag-like, at saka dito rin po sa ating YouTube channel, Katotohanan ating pag-usapan. Umabot na po tayo ng 12,200 and counting. No, salamat po. And sa mga bago pa lamang dito sa ating mga bago pa lamang sa ating YouTube channel, shout out po, no? At sana wag niyong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel, Katotohanan ay ating pag-usapan. And also to share para po palaguin pa ang ating channel. Okay. So, kung meron po kayo mga kapatid na mga videos na gusto niyo pong pag-usapan natin o bigyan ng reviews o komentary, pwede po kayo mga kapatid na mag-message sa akin directly sa aking Facebook account, Romel A. Palma, para mabigyan po natin ng pansin. At kagabi po, no, may sinagot tayo na isang pastor na hiligay ng speaking, si Pastor Lloyd. I hope na nakarating na po sa kanya ang mensahe kagabi. Dahil meron siyang ewan ko lang kung personal galit ba niya yan sa Santo Papa. Kasi siniraan niya po mga kapatid ang ating mahal na Santo Papa. Pero hindi po tayo titigil para po depensahan ang ating simbahan. Kaya patuloy po kayo mga kapatid sa inyong pong pag-aaral ng ating katuruan ng simbahan. And of course, no, do not forget to go to church ngayong araw na ito para po kayo ay makareceive kay Kristo. Yan. If we have a valid reason naman po na hindi po tayo makapagsimba ngayon, so sabi po ng ating sa turo ng ating simbahan, mag-pray po tayo ng rosary. Yan po ay sa case na valid reason. So wag po natin gawing valid reason ng mga hindi naman po valid. Example, meron kang binabantayang may sakit, na hospital, ikaw mismo hindi makapunta ng church dahil may sakit ka o may binabantayan ka, o di kaya may emergency na nangyari, it is a valid. No? Tayo naman po mga kapatid ay siguro naman, no, alam naman natin yung valid at saka yung hindi valid. So, pag merong valid reason, so we're exempted, no? At pero dapat po tayo mag-pray ng rosary kapag hindi tayo nakapagsimba ngayong araw na to. Para pag next Sunday, so makakatanggap tayo, no, kay Kristo sa sakramento. Ayan, no? Maraming salamat po sa inyo mga lahat mga kapatid. At nandito pa tayo ngayon sa Kalinog, no, sa may Shrine of the Divine Mercy. We are ongoing pa, no, mga kapatid, ng ating
Formators Formation. Yan, sa Divine Mercy. Ipag-pray niyo po yung successful ng ang successful mga kapatid no, ng activity ito. At shout out kay Jem Dadison. Thank you so much for your support, no. Grabe. Nag-umpisa lang siya sa ating Facebook page at saka hindi na tuloy-tuloy na yung kanya pong pagsuporta. Salamat talaga no, Jem Dadison. At sa lahat pa po ng mga kapatid natin na patuloy na suporta po sa atin. Of course, yung mga nag-click po ng channel members natin dyan sa katotohanan ito pag-usapan, meron tayong 6 na YouTube channel member. Thank you so much sa 6 na yan, no, na matyaga na kuha talaga no, ng channel members po natin. At dito rin po sa ating Facebook page, no? Thank you so much din po sa mga star senders po natin. No? Pag-send nyo po ng star ay nakikita niyo naman po meron yung mga intention kung para po saan yan. Yung star po natin sa katotohanan pag-usapan ay intent yun para sa upgrading ng ating ginagamit po na pag-live stream. Yan. So sana talaga no, ay ma-fulfill natin yung ating pag-upgrade. And shout out din dyan kay Brother Renji Lakbayo into your company. No? Kumusta na kapatid? No? Shout out. Sana no, abangan natin mamaya ang mga magte-testimony sa punto por punto. At mga kapatid, kung gusto nyo po palang mag-testimony mamaya sa punto por punto, i-message nyo po ako directly at mabigyan ko po kayo ng link. No? Kasi mamaya nasa bahay na po yan, gabi naman yan, at for sure no, ay makakapag-live tayo mamaya sa bahay. If wala pong interruption na mangyari, no? Pray natin na wala nang electric or di kaya internet interruption na mangyayari sa pagkakataon na tayo po ay mag-live. Okay. So kagabi, pasensya na rin po sa mga nagsubaybay sa ating live collaboration natin sa punto por punto dahil sa starting po natin ay pawala-wala kasi pisonet lang yung ating gamit, no? Medyo hindi malakas yung internet kasi marami nakakunik sa pisonet. So na divide pa yung internet ko mga kapatid. That's why sa introduction natin kagabi ay hindi maganda. At ang mayroong time limit kasi naputol po tayo kagabi. Hindi po natapos yung ating live program kasi yung aking data na pala yung kinain ng live streaming natin. Kaya ngayon, okay, bagong stream naman tayo mga kapatid, bagong connect. Sige. Yan, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay at patuloy na pagtangkilik. No? Sana po mga kapatid ay ipagpatuloy niyo po ang pag-pray para po sa success ng ating pong online na program po natin gabi-gabi sa punto por punto, and also sa mga iba pa nating mga ginagawang program. And ayan, maraming salamat din po no sa mga nag-comment po sa video po namin ni Brother Chris Pirozzo sa Paathag. No? Marami daw yung mga naka-learn no, sa Paathag. Okay. Salamat din sa aming mentor, Brother Dwayne Cartujano, na naging part po tayo sa program na yun. And hope na marami po kayong matutunan dun. Tune in lang po kayo sa Pamati Facebook page kasi doon yung stream ng Paathag every Thursday. Yan. Kada Webes po yung Paathag program po yan mga kapatid. Merong nagtatagalog dyan, meron ding Hiligay nun. Jonathan Tanawon, happy Sunday. Okay. So, ayan mga kapatid. Basta patuloy lang po kayo sa pagsaliksik ng ating pananampalataya. At if ever na meron tayong hindi nauunawaan, huwag pumunta sa ibang sekta ng pananampalataya. Bagkus tayo po ay pumunta sa mga kaparian. Malakay chapter 2 verse 7 or Malakias 2:7, ang pari ang binigyan po ng Diyos sa pagbigay sa atin ng kanyang kalooban.
If ever na may inquiries po tayo at hindi nasagot, dahil hindi naman forte ng isang pare, so sana maghanap po tayo ng Katoliko talaga. No? Huwag tayo maghanap doon sa ibang sekta ng pananampalataya dahil for sure, iba po ang isasagot nila sa atin. Okay, ayan. Maraming salamat po at sa Diyos po ang lahat ng papuri, kadakilaan, magpakailanman, Prodeo, et Ecclesia. To make his message known is our responsibility.